gusto natin makausap yung sa taga-DICT sana eh. Pero ewan ko, saan ba busy yung DICT ngayon? Ba't di natin makausap, Oo po. Miko? Ay, Si ho muna, ang founder po muna ng Private School Teachers Association of the Philippines, treasurer ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators. Kasi mga nakalipas na araw, puro public school yes, sa ating oo. focus. Ngayon, Private private school. naman. Oo nga naman. Mm. Dahil nasa linya na po natin si Miss Miriam Villegas Sebastian. Magandang umaga po sa inyo. Si Connie po ito kasama si Orly. Hi, Miss Sebastian. Good morning po. Magandang umaga din po. Good morning, Miss Connie and Orly. Opo, ito na naman tayo dito sa problema ho ng shooting incident. Akala natin, 'di ba, parang tapos na doon sa Tacloban. Ito na naman, private school naman po sa nangyari diyan sa Ateneo de Zamboanga City. Ano po ang inyong nais na iparating? Maybe concern ukol po dito? Actually, unang-una, nalulungkot po kami sa nangyari doon sa Ateneo de Zamboanga. Mm-mm. Kasi hindi po dapat nangyari yun dahil dapat ang mga bata, pag nasa loob ng paaralan, safe. Aha, oo. Hmm. Kaya lang, Tapos po, opo, sige po. go ahead. Kaya lang sabi nga nila, ma'am, talagang pag may gustong gawin ng bata, kahit na anong measures daw, no, ay magagawa ng paraan. Kayo ho ba ay naniniwala rin ho dito? So din po na naniniwala kami kapag ang bata may gustong gawin. Mm-mm. Pero ang sa nakita po namin, nagkaroon ng pagkukulang yung guard. Mm. Nagkaroon po ng pagkukulang kasi sa amin po ngayon, nung nagkaroon po kami ng meeting sa LGU, dito sa Valenzuela, Aha. nagkaroon po kami ng standard safety protocol sa lahat ng paaralan. Mm. Meron po kaming ID system, guard, CCTV, drills, no? Mhm. So doon po, tinitingnan namin, plus yung kapag nasa loob ng classroom po, tinitingnan namin kung ano yung mental health issue ng bata. Okay. Kasi kailangan po vigilant kami as school principal, school teachers, kasi ngayon po sa dami ng napapanood at nakikita ng mga bata, hindi na namin na makontrol kung ano ang papanoorin at pakikinggan. Kaya lang, ma'am, ito yung sinasabi nga natin yung profiling, 'di ba? Kung sino yung Opo. mga medyo merong mental health problem. Parang hindi ko nakitaan initially dito po sa kaso ng Zamboanga, Ateneo de Zamboanga shooting kasi honor student, popular yung bata, 'di ba? So, matinding challenge po ito. Kumbaga sa ngayon, kung sino talaga ang may pinagdadaanan kasi sabi nga nila, pwedeng itago, 'di ba? Kung gustong itago yung mga pinagdadaanan ng mga bata, lalo na sa ganyang edad. Ano po ang ating pwede kaya pang magawa? Sabi nila, magdagdag ng mga guidance counselors. Ano pa ho ba ang pwedeng sa tingin ninyong gawin Ang pa? nakita ko po kahapon nung nagkaroon din kami ng pag-uusap, sa amin po kasi nagkaroon din kami ng case tungkol doon sa Roblox. Opo, opo. Narinig ko rin po yun sa last year, meron po kaming bata na ayaw pumasok ng face-to-face. So this year, nagkaroon na naman. Ngayon, we talk to the guidance counselor. Nagkaroon po kami ng guidance, tapos kinausap namin yung parent Mm-mm. na kung po pwede, magkakaroon sila ng session sa guidance kasama yung lola at yung magulang. Mhm. So doon po sa pag-uusap ng guidance counselor namin, nakaano po yun naka-document, lumabas po yung application na Roblox. Okay. So doon po kasi pala sa Roblox na yun, meron pa ng mga doon na medyo adult. Yes, mga nagko-communicate sa mga bata, no? May tawag Opo. dyan, may term dyan yung ilang mga Groomer. mga security predator ang tawag nila. Oo, yes. Mm. Opo, yun. So, kaya po kami, usually, hindi po namin yung nakita kasi honor din po yung bata namin. Mm. Kaya nang nagtataka kami, bakit ay pumasok ng face-to-face? Ang daming sinasabing issue na Mm. ganun si teacher, ganun si ganyan. So, hinanap po namin yung solusyon. Kasi pag pumapasok po, happy yung bata. May award yung bata, may honor. Mm-mm. So, nagulat po kami. Hindi din namin ma-detect nung una until such time na nagkaroon kami ng pag-uusap ng guidance counselor. Okay. Kasi po, tinitingnan namin sa CCTV. Kasi yung bawat school po ngayon, sa amin dito sa Valenzuela, in-advise kami ng LGU na may CCTV. Mhm. So doon nakikita namin ng lahat ng action hanggang doon sa labas po tinitingnan namin. So meron talaga nakamonitor na school admin assistant Oo. na tinitingnan lang. Okay. So ganyan din po na kung makikita mo yung bata po, medyo maayos din ang pamumuhay. Oho. Ngayon, everyday po kasi kami ng mga teacher nag-uusap kung ano-ano yung mga incident na nangyayari sa classroom.
So siguro ang nakita ko lang po doon, nagkaroon ng pagkukulang din yung teacher kasi nung napanood ko yung video, parang ang target yung teacher. Mhm. Tapos hindi lang tinamaan yata yung teacher, yung bata. Kasi ang bata po doon sa nakakausap sa Roblox, parang meron nagmamando na adult. Opo. Gano'n nga So, daw yun po. po yung nakita namin. Yun po ang nakita namin pagkukulang. Pero siyempre po, ayaw din namin maghanap ng sisisihin. Oo Sino ba ang may naman. kasalanan? Mm. Hindi po namin yung masasabi. Kasi ang importante po ngayon sa nangyayaring ganyan ay ang solusyon. Mhm. Hindi po kami pwedeng magsisihan. Hindi po namin pwede ituro kung sino ang dapat managot. Okay lang po yun. Kasi pinipinpoint natin anong problema. It doesn't mean na tayo naninisi. Maaari, Ito yung na-concern. magandang example ng comprehension eh. Yung Mhm. iba kasi pangunawa, pag may binabanggit na ganyan, tulad kay Ma'am Sebastian, naninisi agad. Ito yung pwedeng problema na dapat solusyonan. Meron ding Miss Sebastian, meron ba kayong pagkakaalam? Meron din po bang obserbasyon ng inyong grupo na mga problema ng bullying na mismong mga paaralan, hindi naman sa ayaw nilang magdesisyon o umaksyon, limitado lang talaga yung kanilang kaalaman. Limitado lang yung kanilang pwedeng gawin dahil yun lang talaga ang kanilang pagkakaalam para tumugon sa mga seryosong kaso ng bullying. May ganun ba kayo na-obserbahan, Ma'am Miriam? Yes po, meron po kaming sa both public and private, nakikita po namin sa group chat na dito sa Valenzuela, hindi na lang po namin babanggitin yung pangalan. Mhm. Yung nagkakaroon ng bullying, yung teacher po ang tina-target eh. Yung Oo. teacher po ngayon ang binubully eh. Mhm. It's the other way around kasi nga po kami as teacher, meron po ngayong yung child protection policy. Mm. Ang kamay po namin ay nakatali. Mm. So kami, ang hinahanap namin, kasi ngayon po ang ginagawa namin, meron na kami yung protocol na dadaan muna sa scanner kung ano yung laman ng bag. Aha. Tapos yung sa public school naman po, sa pagkakaalam ko, nagkaroon sila ng guidelines na yung mga bag dapat transparent, yung water jug dapat ay transparent din. Mm. Para nakikita. Kasi doon sa napanood ko rin, parang nakalusot doon sa guard, Mhm. hindi nakita. Hinatid ng sasakyan na bumaba doon Oo. sa PWD parking Lane, oo. area. Mm. Dire-diretso umakyat ng gusali yung estudyante. Yun po ang lumalabas po doon sa video. Pero yung tanong ko kanina, ma'am, kung may mga gantong problema, bullying, pina-a-action sa eskwelahan at hindi ma-actionan ng maganda, malalaki talagang problema. Ano po? Opo, kaya nga po lalaki, kaya nga po dapat ang ngayon po ang teacher tsaka ang bata, nag-a-undergo din sila ng training sa mental health. Okay. Pati po parent, ngayon po sinasubject na rin namin sa mga seminar regarding mental health para sila mismo ang makakita kasi minsan po hindi nagmamanifest sa bahay, sa school po nagmamanifest yung problema ng bahay. Mhm. Oo. Eh yun nga ho, nabanggit nyo kanina yung security screening sa inyo pong paaralan, hindi ba? May Opo. mga sinasabi ho ngayon ang DepEd na pwedeng baka kumbaga sa private schools po ito mapondohan, let's say yung parang pang airport na klase po ng x-ray scanner, hindi ba? Kasi Metal detector. kasi hindi nauubra yung metal detector nga Na daw. stick. Oo, na stick lang, 'di ba? Kasi minsan pinapasok ang mga weapon sa loob po ng mga metal na mga jugs, hindi ba? So, sa inyo ho ba nakikita niyo may posibilidad ho ito mangyari kasi mahal, hindi ba? At maaring syempre ito ho ay yung maintenance pa rin ito, yung upkeep lahat ay ma-shoulder din ng mismong paaralan or mga private schools. Yung ibang private school po meron na pong ganyan parang sa airport Oo. na dumadaan sa Sa frame. screening. Metal, Oo, sa frame. metal Bago scanner pong kalusot frame. sa frame, may dadaanan muna. Kami naman po ang ginagamit namin yung face ng bata at yung daliri para sa attendance. Yes. Ganun na po ang Pero yung ginagamit namin gamit pati yung sa teacher. Oo, pero gamit ho ang maramang ang talagang naipupuslit, yun ang problema. Papaano po niyo ginagawa ng paraan niyo sa screening sa mga gamit? Sa amin naman po, ang inaano namin, na-advise namin yung mga magulang at yung mga bata na bago mag-start ang klase, we check the bag. Sabi din namin sa nanay, before you allow your children to go to school, pakicheck muna yung mga laman ng bag. Nilalagay po namin yung sa aming group chat sa GC. Yan ang mga teacher naman, before we begin classes, doon sa guard pa lang, pinatitingnan na namin yung bag. Merong nagche-check na admin staff, nagche-check bago pumasok sa classroom. Okay. Tapos, doon po naman sa classroom, meron din kami mga CCTV. Lahat po ngayon halos ng private school sa Valenzuela, maski sa public po.
naka-ano po kami, kahit pinagbabawal ng DepEd yung CCTV, pero kami hindi po namin yung tinatanggal sa lahat po ng area ng school. Meron po kami CCTV kasi minsan Dapat lang, Pinagbabawal ba nakalusot yun? sa guard. Pinagbabawal Opo. pala paglalagay ng CCTV? Ano sa privacy Opo, ba yan? meron po kaming memorandum na Oh. bawal pati yung Bakit daw? gadget. CCTV, oo. Privacy Act daw po, pero kami sinabi Oo. namin na hindi namin pwedeng tanggalin. Security. Kasi minsan sa Security na yan. CR, merong nakukuha, may itinago sa CR, doon sa corridor. Pag hindi napansin yun at walang CCTV, Wag lang sa loob hindi ng po cubicle, di ba? Oh, May wag lang po hangganan. doon. oo. Ma'am, wag doon na sa sa loob ng loob, cubicle. sa labas lang. Baka Ay, maraming magdi-display. naman. Di po, Lalo na. sa labas lang po, sa mga corridor Okay, in good. going and out of the Maganda binabanggit mga niyo eh. personal, Sa inyong mga CCTV, mapag-aaralan kung anong karakter ng mga estudyante. Yes po, Not precisely. necessarily lumalabag kayo sa Data Privacy Act. At pag may nakita kayo, ang una yung magiging aksyon, hindi mo na dumidiretso sa estudyante. Tama ho ba yun? Kinakausap nyo ang magulang at Yes po. i-confide ninyo ang inyong mga napansin sa isang estudyante at tanungin kung yun din na na-observe ng mga magulang para matukoy kung anong may problema ba ang isang mag-aaral. Ganun po ba yun? Yes po, gumagawa po kami ng sulat, address to the parent that after 1 month or a week, meron mga nagmamanifest. Meron po kami mga checklist ng manifestation regarding the untoward behavior and incident happened inside the classroom. Maganda. Pag nakita po namin yon, one time po merong batang nagsabi papatayin daw yung kapatid, parang ganun. So Oh. immediately, we talk to the parent. Mm-mm. We ask the parent to come to school after class hour dahil yung po mga pati mga wording po namin ini-screen namin. That's only a grade 5. Nagsabi po ay grade 5. Okay. Maganda yan. Ngayon, Para ang sabi, yun ang magandang parents Proactive. teachers Ah. conference. Ayan, di ba? Oo. Iba na ngayon ang pinag-uusapan, di ba? Kaya lang, ako naman partner, ma'am, ang problema minsan ng mga bata, yung mismong magulang, na-encounter nyo ho ba na yung mismong magulang ang ayaw mag-cooperate dahil baka sila ho ang pinagmumulan ng problema din, di ba, sa bahay? Paano Yes pag po. ganun? meron po kaming parent na in denial. Okay. Nangyayari po talaga yan. Sinasabi nila hindi ganun. Ngayon, when we talk, lahat po kinakat namin yung mga sa CCTV, yung mga nakita namin. I see. Tapos binibigay Kinakat po nyo. namin siya, tapos ipinakikita namin to parents for documentation na this happened for several days. Okay. Nagmamanifest siya talaga. Okay. Maganda yan, Paano kung hindi talaga ho cooperative? Maaakyat nyo ho ba ito sa iba pang authorities like the DepEd? Paano ho yung pagiging Meron pong mga proactive iba natin? na ang ginagawang panakot, no? Kasi po ngayon, pwede na dun sa DES Sa barangay may DES na po Okay. Meron po kasing bata, lalo sa high school na ayaw sumunod sa teacher. Ang ginawa po ng teacher, Mm-mm. dumirekta sa principal, and then the principal nakipag-coordinate sa barangay. Okay. Meron po na pong ganun, mga women's desk, child's desk na ang sinabi ng principal, sinabi doon sa magulang, hanggat hindi siya marunong sumunod sa protocol, hindi po namin siya tatanggapin. Ayun. So may ganun din naman tayong direktiba na. And Opo, meron na po kami, meron na po mga barangay na nakaantabay regarding the health and issues of the children. oo. Alam mo sa psychologist, sabi nila, nakakatulong din po daw ma'am yung journaling, 'di ba? Na Yes interview po. natin yung isa pong psychologist, sinasabi niya, napakagandang practice nito para sa mga may pinagdadaan ng mga bata. Kayo ho ba, naniniwala kayo na ito ho ay maaring maging isa po sa mga epektibong solusyon para may outlet yung bata? Pwede po yun kasi lahat po, pag nasa school ka, lahat ng mga pwedeng solusyon for a certain problem, ina-admit po namin. Yes. Tapos nga po, ang aming association, yung private school, we conduct, no? Meron po kaming mga 3 times a year na conduct na regarding what are the 7 things that should a school prioritize. Meron po kaming ganun at kasama po doon parati po yung mental health ng bata at ng magulang. Ayun. Alright. Oo. Ma'am, maraming nagtatanong dito sa akin. Okay lang po ba kung ipunin ko lang ito partner lahat? At mag-set kami ng another interview kasi baka meron kaming makuha pong pwede tayong may maibigay na suggestion tungkol dito sa ating problema sa mga paaralan at nangyayaring karahasan sa mga paaralan, Ma'am Miriam. Siguro Yes po. tatawag ho uli kami next time sa mga magagandang talakayan pong ito. Oo, Kung yung papaintulutan. Thank you Yes so po, very sige much po. po. May maganda sineshare kasi si Ma'am Sebastian. Maraming salamat po sa inyo, Thank you, Ma'am. Okay, good morning and God bless po. God bless Okay. po sa inyo rin.